Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan. Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na iyong November 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto yung makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Gemini kunin mo lang ang sayo at itapon na ang hindi sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo. Uy, ang dami. Energy na malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo, energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Gemini, secret admirer, maaring ikaw, ito, maring may taong hinahangaan ka or taong humahanga sa'yo. Or there's an admirer situation. Maring gano'n, no? Kung ano man yan. Tingnan pa rin natin. Successful outcome to your problem. Nasa sa'yo yung susi sa lahat ng problema mo sa buhay mo. Mismong alam mo na sa sarili mo kung ano yung sagot. Alam mo na sa sarili mo paano mo baguhin yung destiny mo. Sususian mo na lang. Ibig sabihin, diba? Or may mga opportunity na darating sa buhay mo, may mga parating na kailangan ikaw rin, may mga, ibig sabihin kasi ito is decision making, no? Ibig sabihin may mga bagay ka na didesisyonan by this November. Yan, tingnan natin. Maaring may mga kinikim-kim ka na nararamdaman o may mga bagay ka na gustong gawin na sa November mo siya gagawin kasi dito si keeping. And ito. Mag-iba sa inyo is magkakaroon ng may mga mag-a-unlock, may mga mag-enlighten situation, no? Pero nasa sa'yo pa rin si Key. And beware of a great pride. Siguro sa sarili mo, kung sa sarili mo, medyo bababa. Kung sa iba naman maaring may isang tao sa buhay mo na mataas yung pride niya, no? Or maari din na, siyempre, kasi natin si Susie, maaring nahandun din yung, siguro pagdating sa'yo, nahandun yung pride mo na hindi ka bababa, hindi mo ibababa yung pride mo with something, or handun yung sitwasyon din sa iba is, mayroong tao ka nakakilala, or a person who's connected sa'yo na medyo may pride. Marami kasi ibig sabihin ng paggamit ng pride. Maraming, pero dito sa nakikita ko, good pride, or pwede naman dito sa iba, dito is, balancing, kasi we have the key. Yan, tingnan pa rin natin. Ay, anak, ano yun, nagpunta ka lang dito para blessingin si mami? Uy, the wealth, ibig sabihin, meron kang wealth. The key is in yours. Ibig sabihin, may mga opportunity na nagbubukas sa'yo na ito is maaring ipagmamalaki mo na. Ganyan, no? Ipagmamalaki mo na. Na dati mo na maaring ito kinikim-kim o maaring dati is hindi siya nagiging maganda. This time is unti-unti siyang magiging okay pagdating sa wealth or sa perahan man yan. No? Pagbubukas ng opportunity mo, yung maaring kinalalagyan mo o kalalagyan mo by November is unti-unting pag-angat, no, sa iba sa inyo. Kung saan man ito. Kung titingnan ko siya dito, also sa health is okay naman ang nakikita ko dito. Kung may mga nararamdaman, pero wala kasing badge siya dito Pero kasi si Key, kung may mga siguro mga basic ba tawag doon? Yung mga slight lang, mga sipon, ubo, lagnat, masamang pakiramdam. Siguro mga ganun lang kasi andito to. No? And maaring kung in the past is nagkaroon na naman ng recovery, no? Di ba ito nga si opportunity are waiting for you. Ibig sabihin, meron pang opportunity na naghihintay para sa iyo. Maaring nagkakaroon ka pa ng idea sa mga bagay na gusto mong gawin. Yan, makinig ka sa intuition mo. Huwag mo i-ignore yung mga sign na ibibigay sa'yo, repeating numbers, by the song, by the friends, mga kakilala. Yan, no? So, nakikita ko sa'yo dito. Yan, kung ano man yan, there's a door. Ibig sabihin, eto ang door, eto ang susi.
Ibig sabihin din, pagdating sa wealth, kung ikaw is nahihirapan when it comes sa wealth o sa finances o financial mo or any situation in life, nasa sa iyo si key. Ikaw ang magbubukas niyan. Nasa sa iyo ang susi para sa pagbabago ng destiny mo. Sa love life man yan, nasa sa iyo pa rin ang susi. Diba? Kung isinara mo yung door para sa pagmamahal, nasa sa iyo pa rin yung susi. Diba? Or pwede naman na may pinag-iwanan ka ng susi. Sa iba sa inyo, maaring either may mga bagong susi or may mga mawawalang susi. Maaring ganun. Or may mga mapa-found na susi. Sa iba naman sa'yo, siguro susi sa basta may susi. Either susi sa bahay, susi sa locker, susi sa something. Yan, may mga ganun. Maaari may mga gan. Ay, naku, meron kang bad chain of event that will affect your life. May mga event by this November na makaka-apekto sa iyo. Ibig sabihin, pwedeng ito is magkakaroon ka ng mga misunderstanding o conflict, malaki man yan o maliit. Disappointment, pwede rin. Mga unexpected situation na maaring may makakasagupa ka. Kung ilan man sila, kung marami man siya, isa lang siya, ganyan. May mga unexpected situation. Or maybe, no, sa iba sa inyo, kasi nandito rin si admirer. Tingnan natin na. Andito rin kasi si admirer, ibig sabihin, meron kang isang sitwasyon sa buhay mo na hanggang ngayon is naka-chain ka pa doon. Yan na nakita ko. Pero maaari din, because of the pride, pinaninindigan mo kung ano yung meron ka sa ngayon. Pwedeng nagpipigil ka, pwedeng nakahata ka ng nakaraan pero kinakailangan mo nagpipigil ka lang. Pwedeng ganoon. Or pwede may mga bagay na hindi mo pa totally nakakalimutan at nakiklear. Maaring ganoon sa iba ha. Or sa November is may mangyayaring na makaka-apekto sa iyo. Kaya balance lang itong pride na to. Tandaan mo, palagi, nasa sa iyo si key. Anong anything na hakbang mo, anything na decision mo, sa gagawin mo, mag-ingat ka na lang, ha? Kasi pwedeng yun is ikapahamak mo. Syempre, June. June kasi is 6 minutes, 6 hours, 6 days, 6 weeks, 6 months. Or June is birthday ng malapit sa'yo. Ay, hindi. Birthday mo. Diba? This June or next June. Pwedeng ganon, no? Kung ano man itong June na ito. Syempre, because we have the angel, ibig sabihin, you are protected with the angel. Or maybe, sa iba din nyo, kasi nahandito si admirer, is meron kayong tao na gusto nyong protektahan. Pero, ang sabi dito, nasa sayo yung susi na yon. Susi naman to, ha? Pwedeng anak mo, pwedeng magulang mo, pwedeng karelasyon mo, yan. And syempre, you are guided from the universe. And your angels, yan, guided ka. Sa nakita ko to. Also, by the June, kasi yan, beautiful things happen. Kasi may mga flower siya. Ibig sabihin, may mga magagandang mangyari. O may mga magandang nangyari by June. Siyempre, it's your birthday. May magandang nangyari talaga. Diba? O by the next year. By June. Or weeks man yan. Days, weeks. Or months. Ganyan. Maaaring there's something happen na magiging maganda. Tingnan natin ang energy mo. Energy ni Gemini. Maaring in a past 6 days, past 6 weeks, past 6 months, pwedeng ganon. Or sa mga darating na 6 days, 6 weeks, 6 months, 6 weeks, 6 months, mga ganyan, pwedeng ganon. Or by the next year of ganyan, June, pwedeng ganon. Okay. Ang energy na nakuha ko sa'yo by this November, ang nakikita ko sa'yo dito is may mga sitwasyon pa rin. Sana hindi ka magkasakit. No? Sana hindi ka magkasakit. Maaring may mga pagod. Zero, makakaramdam ka ng pagod by this November. Or pwede rin na magkasakit ka. Pwedeng ganun.
no? Pwedeng dahil lamigin ka o kaya siguro mas magandang uminom ka ng maraming tubig by this November. So nakita ko dito, lalo na kung pagod ka at medyo kung nagkakaroon ka ng masamang pakiramdam, pwedeng ganun. And then, ano ba yun, anak? Siyempre, andito rin yung sitwasyon na ma-manipulate ka ng sitwasyon. Kasi meron din ako, may mga bagay kasi na you want to decide. Parang nakita ko, ano yun? May mga sitwasyon na you want to decide, pero maaring this September is hindi ka makakapag-decide. Or maybe nahanda yung pagdadalawang isip. Gagawin ko ba or hindi? Nandun ka sa point na yun. Or handa yung sa point, pwedeng may mga bagay na mangyayari by this November na mag-go to the flow ka lang sa mga magaganap na mangyayari. Pwedeng sa mga kasama sa trabaho, ganyan. Siguro lalo na kapag sa kasama sa trabaho, mga pakikisama. Kahit na alam mo yun yung kahit ayaw mo pero kailangan mo makisama, yung mga ganun sitwasyon. No? Maaaring magiging ganun ka. You cannot decide. Kumbaga kung ano yung sasabihin ng lahat. Ganyan. Mamamanipulate o makokontrol ka ng kung sino man o ng sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito. Sa iyo. Pwede rin sa iba sa inyo magiging busy kayo dito. Kasi andito na rin si Full. Na maaaring magiging busy ang iba at magiging maganda at magiging panatag. Pero magiging hindi siya gano'n na straight na panatag. Siguro nga medyo makakaramdam ka ng pagod, mga ganyan. Huwag kakaaway. Huwag kayong kaakang. Tingnan natin ang parating. Ano ba itong card ko? Mga kasi naglaro dito sa gilid ko. O, diba? May nakita pa akong something. Something ano yate? Di something na blessing. Parating. Ano po ito? Okay, parating sa iyo. Parating, gawin mo tong positive Gawin mo tong positive. Kasi pag hindi mo alam yung warning, hindi to magiging positive. Kung mag-iisip ka lang at maghihintay ka lang ng positive, paano magaganap ang positive kung hindi mo alam kung ano iiwasan mo at iingatan mo? Diba? Ano yung gagawin mo? Huwag ka lang maghintay na bumaksak ang bunga nang wala kang ginagawa. Ibig sabihin. Okay. Ang sabi dito is, by this November, magkakaroon, andito si Pride. Tandaan mo, ilalabas nga natin itong si Susi para mas alam mo, nasa sayo yung Susi pa rin. No? Kung gusto mong gumanda ang buhay mo, gumanda yung buhay mo no? Makakaramdam ka ng sadness. Ganyan. Makakaramdam ka ng sadness, may mga sitwasyon o makakaramdam ka na hindi masaya, maaaring may mga wish come true, or may mga hinihiling ka, or pinapangarap, pareho lang pala yun, na hindi pa siya matutupad. Anong ganon. Sa iba naman sa inyo is makakaramdam ka ng pagkayamot, makakaramdam ka ng sama ng loob, baka magkimkim ka or makakaramdam ka ng sama ng loob, may mga bagay ka na iwo-worry, may iba sa inyo maaring, hindi ko alam kung night shift kayo, or maybe handin yung may mga iisipin kayo, ganyan. No, na bagay-bagay, magiging magulo yung isip mo, marami kang isipin, hindi ka gano'n makakatulog, o pagising-gising ka sa gabi, pwedeng gano'n. Maaring, yung iba rin kasi inyo may insomnia rin siguro, no? Tsaka hindi yung migraine na palaging sumasakit yung ulo, maaring gano'n sa iba. Yan mga parating kasi sa'yo, sa nakita ko dito. Merong tao na magbibigay sa'yo ng payo. Or ikaw ang magbibigay ng payo. Pero may pagpapayo ako nakikita dito. And also, yung parating, may pagtatalo. Pwede may mga pagtatalo sa mga kapatid, kasama sa trabaho, o sa pamilya, o sa karelasyon. Pwedeng ganon. May pagtatalo ako nakikita dito. May mga sitwasyon na pwede kang mahatak. Pero tandaan mo, nasa sayo si Susi. Hindi porket sinabi ko sa'yo na ganun yung mangyayari, ate, ang negative. Anong gagawin mo pag ito lumabas? Papatol ka? Hindi. Kasi nasa sayo yung Susi. Pag pumatol ka, negative talaga. Parang inayunan mo to. Ibig sabihin, pag may nangyaring ganito, huwag kang pumatol. Nasa sayo yung Susi. You need to protect your energy.
magpigil ka with the chain. Kimkimin mo with the base. Diba? Humiyaw ka sa base. Alam mo ba, nung bata ako, siguro, mga nasa, elementary lang ako nun eh. Elementary lang ako nun. Tapos, may malaki kaming base. As in, malaking-malaki siya na halos, nasa, hanggang dibdib ko. Diba mga, yung mga ganun. Alam mo yung mga magulang natin, ganyan eh. Mahilig kasi nanay ko sa sa mga antique na ewan ko ba, ba't ang hiling ng nanay ko doon? Yun yung hinihiyawan ko palagi. Pagka may hinihilig ako, humihiyaw ako doon. Lalo na pag galit ako, humihiyaw ako doon sa loob ng base na yun. Ewan ko na nangyari sa base na yun. Hindi ko alam nangyari sa base na yun kasi nung pumunta na ako dito ng Japan, maliit pa ako noon eh, na pupunta na ako ng Japan eh. Kaya yun. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa base. Eh, pag umuwi naman ako, hindi naman ako nag-i-stay. One day lang talaga, as in, uuwi, bukas pabalik. Parang ganun kasi ako halos eh. Yun. And then yun nga, huwag kang pumato kasi it's a negative, di ba? Gawin mo tong positive. Pag nagpotolera ka, eh, mangyayari talaga to sa'yo. Makinig ka sa payo. Sa payo. Ipagpasa Diyos mo na lang. Di ba? In a good way, ha? In a good way, ipagpasa Diyos mo. And then also, andun nga, yung sitwasyon na may mga pwede kang magpanic in a situation. Maaring may mga sitwasyon na may mga gulo, disagreement, battle situation, conflict, malaki man o maliit yan, pwedeng ganun sa iba. May magtataas ang ego sa'yo or maybe ikaw ang magtataas ang ego kasi handito rin si Peacock. Yan, may mga matatapakan na kanilang personality, ganyan. Pwedeng ikaw matapakan yung personality mo. Maaaring ganun. Yung bagay, hindi pinapahalagahan yung sinasabi mo, binabastos ka, pwedeng ganun. No, wag ka na lang pumato, habaan mo pa yung PC mo. Yung may mga magaganap na ganun. So, nakita ko dito, sa iyo, may kaguluhan, ibig sabihin. Makaramdam ka ng, iba sa inyo, siguro you have an anxiety, depression, stress, ganyan. There's a burden. Yan, may mga burden situation ako na nakikita sa'yo. Maaring mag-focus ka may mga in happiness. Meron kasing deep unhappiness situation na maaring kaya nahandito rin si chain. Maaring gano'n na naka-chain. Or may mga magaganap pa na more na deep unhappiness by this November. Makinig ka lang sa payo. Gawin mo positive yan, ha? Hindi mo kailangang Mag-ingat ka rin, siyempre. Tingnan natin ingatan mo. Anong ingatan ni Pwedeng sa iba sa inyo, magiging magulo lang yung isip mo kasi marami kang iisipin, lalo na kung busy ka, ganyan. Hindi mo alam kung ano yung uunahin mo, pwedeng ganun. Ano naman kayong Gemini, ang daming pumapasok sa isip nyo, ganun kayo mga Gemini. Alam mo yung kayo, ang daming pumapasok sa isip nyo, gusto nyo gawin pagsabay-sabayin. Ganun kasi kayo eh. Hinay-hinay lang. Diba? Hindi naman, dalawa lang naman ang kamay mo. Hindi ka naman si Pugita. Para pagsabay-sabay ng mga bagay. Tingnan natin dapat iwasan. Tama nga po. Tama tuloy. Sinabi ko tuloy tama. May mga pinag-aawayan sa territorial, Halimbawa, sa trabaho. Maraming klase ang territorial. Pwedeng sa trabaho is, ako ang nauna sa'yo dito. Ganyan. Ako ang mas matagal sa'yo dito. Makinig ka sa akin. Pwedeng ganon. Kaya magkakaroon ng trouble. O kaya naman, sa family, di ba? Aling ganon. Na mga territorial situation. Yun na nakikita ko dito. Okay. Ay, may nakikita pala ako na may tao na abusado, controlling, bitter, may pagkabastos eh. Hindi ko alam why. Siguro medyo magkakasagutan kayo or nagkasagutan kayo, parang ganun. Yung rude, ganyan. May tao or lalaki ako nakikita na mahina or hindi ko alam kung may sakit siya or maybe ikaw or lalaki may sakit, parang ganun. May taong dishonest, manipulative, wala sa katwiran, tao na palagi siyang ano tawag dito? Nangangako ng hindi niya nagagawa. Puro pangakong breaking the promises, ganyan. May nakikita rin ako na mapang-aping tao.
Yan, may tao na hindi siya, may taong hindi makatotohanan. Okay, when comes sa dapat mong iwasan, sabi ko sa iyo, mag-ingat ka sa salita mo. Mag-ingat ka sa mga desisyon mo. Yan, iwasan mo yun, ha? Iwasan mo na hindi ka magtrust sa intuition mo. Siyempre, you need to be patient. Diba, sabi ko sa iyo kanina. Maging patient ka raw. Wag mong, syempre, handun yung pride sa nakita ko sa iyo. Syempre, wag mong ibaba yung pride, pero you need mong balansihin. Hindi ko naman inaalis sa iyo yung pride mo, pero kailangan mong balansihin kasi nasa sa iyo rin si Ki. Iwasan mo yung mga conflict, yung mahata ka na nakaraan, o ibig sabihin din is kung may mga sitwasyon na nangyari sa nakaraan na hindi naging maganda, is erase mo na yun. Hindi ko naman sinasabi na depende kasi yun depende sa iyo welcome sa love lives o sa mga kaaway mo o mga situation o ano man yan na nakapagpapatrigger sa iyo. No, yun, umiwas ka lang doon. And syempre yung mga tao na gagamitin ka lang. Kapag may kailangan sila, gagamitin ka lang. Or ikaw, pag kailangan mo lang sila, gagamitin mo sila. Syempre, vice versa tayo, di ba? Yan, mga bullying situation o mambully, yan, umiwas ka na lang. And then, syempre, yung hindi ka mag-think ng future mo. Yan. Kumbaga, andun din yung situation. Iniisip mo naman yung future mo, syempre. Ang problema is action, no? Nag-a-action ka ba? Ibig sabihin. And syempre, yung maging more on matured or maging more on maturity is needed. Yung sinasabi rin dito, don't be stagnant. May mga bagay na kailangan ng isarado o kalimutan. Ganyan. Pero nasa iyo yun, nasa iyo pa rin yun na yun. No? Kasi andito rin kasi si Fool. And then, sinasabi dito is, iwasan mo mga taong mangliling lang, o may pangliling lang, or mangling lang ng tao. O syempre yung sarili mo, yung linglangin mo yung sarili mo. Diba? Iwasan mo rin yun. Yung mga tao na hindi makatao, ibig sabihin yung mga unfair person, yung ikaw maging unfair ka, ganyan. Umiwas ka sa mga ganun. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Ay, okay. When it comes sa love, ang nakikita ko sa iyo, maaring kayo iba is LDR to. No? Okay. When it comes sa love, this month of, is, ang nakikita ko sa iyo is may tao. Sa iba dito, kasamahan to sa trabaho. Sa iba mga kasamahan to sa trabaho. Ibig sabihin, may tao na may taong may sikreto sa'yo. May taong may sikreto. May tao na nakakasama mo na. Or maaring hindi mo siya nakasama, pero maaring connected siya sa trabaho mo, parang ganun. Or same kayo na may sikreto, na may taong naglilihim kasi. Pwede ikaw ito, o siya. Yan. May taong naglilihim sa'yo, o may lihim na nararamdaman sa'yo. Pwedeng matagal na rin sa iba dito, kasi andito na rin si King, tsaka si Ace of Pentacles, na nagkaroon siya ng clarity sa sarili niya, na gusto kanya kausapin. Yun na nakikita ko sa kanya. Sa iba dito, itong tao na to is naninimbang to. Kakausapin ko ba siya or hindi? Anong gagawin ko? Anong action gagawin ko? Tama ba gagawin ko? Nandito siya sa point na yon. Maaring kinikim-kim niya ito sa nakita ko to, pero ang nasa isip niya, they manifesting you. Yun ang nakikita ko dito. Maaring itong tao na to is, ang nakikita ko rin dito ay nagkakaroon siya ng frustration in life. Feeling burden. Lumilindol sa amin. Tomato. Anong oras na anak? Ay, wala pala yung relo ko.
Ano to? Ay, 350. Obo, doy. Yun ang nakikita ko sa kanya. Gusto, di manifesting you. Lagi niya naiisip eh. Ano ko mo eh. Sabi naman sa inyo, sa kasamaan mo sa trabaho, baka magkakaroon ka ng dealing or may mga kakausapin ka na tao. Kumbaga may mga tao, ikaw or siya, may mga tao na nananahimik na bigla ka nilang kakausapin. May mga ganong sitwasyon. Kasi nandito ito. Maaari ba sa inyo bago to? Ayan. Kumbaga dati nagkikimkim lang siya, tapos ngayon magsasalita na siya. Yan. Kumbaga, kinikimkim niya lang yung gusto niya sabihin, baka this time batiin ka niya, ganyan. Yun na nakita ko. Money! Sayin natin ang money. Ang money mo. Aba? Okay. Oy, bata! Okay, when it comes sa money mo, nakita ko magkakaroon na pagbabago sa money mo. There's a reward situation. Hindi man siya ganun kalaki na pagbabago, pero ang nakikita ko sa iyo, because of your effort, marireceive mo daw yung reward ng success ng pinagbigyan mo ng effort. Ibig sabihin, kung ano yung tirabaho mo, yun talaga makukuha mo. Yun ang sabi niya dito. Kumbaga, yun. Kumbaga, sa iba sa inyo is may bagong pagtahak ng pera. Kung kayo is nagkaroon ng mga bagay na hindi naging maganda in the past, this time is magkakaroon siya ng new beginning pagdating sa pera mo. Magiging maganda yung flow niya sa nakikita ko dito kasi bago to. Kumbaga, magkakaroon siya ng shifting eh. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then also, may bata or may mas bata sa'yo na maaring mangangailangan ng pera or pwedeng bibigyan mo siya or magte-text siya. Kung sino man siya, anak mo, ano man siya, pamangkin mo, kapatid mo. Kung sino man yung batang yun. Tingnan natin advice niya sa'yo. Or may pag-uusapan kayong related to a money. Pwede rin vice versa tayo. Pwedeng mas bata ka, siya yung mas matanda. Pwedeng ganun. Kasi wala naman yung pangalan mo dito. Advice. Okay. When it comes sa advice, so then may mga tao na, binabackstab ko. Mag-ingat ka na lang, huwag ka masyadong, magkwento na kwento. Kasi may mga tao na binabackstab ka dito. Kumbaga, pag nasa kaharap ka nila, maganda yung pakikitungo nila sa'yo. Pero pag nakatalikod ka, ayan na. O ano na yung sinasabi sa'yo. Alam mo ba yan si Gemini? Naku! Kaya nga hindi ko pinapakita sa kanya yung totoo kong kulay. Pero pagkaharap mo, napakabait niya. Diba? Ingat ka na lang sa mga tao na makakausap mo. Hanggat magsikreto ka. Diba? Huwag masyadong ano pa naman kayo. Makwento. Alam mo yun? Okay, when it comes to advice, try to make it balance. Sa lahat ng aspect ng buhay mo, sa pera, sa pagkain, sa inumin, sa mga kasama sa trabaho, harmony is needed. Peace lang. Diba? Make a new horizon, make a new beginning in life. Kumbaga, nandito rin situation na huwag mo na pagsisihan yung mga naganap na or huwag ka mag-focus sa mga tao na not willing to accept you, kumbaga. Alam ko naman hindi mo ginagawa yun. Pero, napapalingon ka, alam ko yun. And then also, syempre, is basta balanse lang. Huwag kang magpapahatak sa nakaraan. No? Kung ano man yan. Kung bumabalik-balik man yan. Basta you need to keep moving to reach your goals sa nakikita ko dito. Kailangan mo rin na mag-save ng money, magkaroon ka ng mga bagong plano, focus and action to make it real lahat ng goals mo, focus to your objective or mga layunin sa buhay, and may mga bagay na need to develop, na sinasabi dito, and make a new solid beginning para sa yung
solid goal, no? Mag-focus ka daw ron. Balance. Arigato naman si God bless.